Nag-abang ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague sa the Netherlands. At may unang balita live si GMA Integrated News Stringer Andy Peñafuerte III. Andy, magandang umaga mula sa Pilipinas. Kumusta ang sitwasyon dyan sa The Hague? Andy Peñafuerte. Babalikan po natin si Andy na makakausap po natin via Zoom. Ayusin lamang po ang ating linya ng komunikasyon sa kanya. Andy, are you there? Yes, Ivan. Ayan. Good morning, Andy, from the Philippines. At kumusta ang sitwasyon dyan sa The Hague? Magandang gabi mula dito sa The Hague. Ngayon ay 11:03 p.m. dito sa The Hague. At kanina nga, humigit kumulang 200 Pilipino at karamihan sa kanila ay taga-suporte ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtipon sa tapat ng Hague Penitentiary Institution. Tumagal ng halos 7 oras ang kanilang paghihintay at pag-aabang ng mga suporte ng dating Pangulo. Habang naghihintay ang karamihan sa kanila, inawit nila ang lupang hinirang, bayan ko at ako'y Pilipino habang iwinawagayway nila ang ating watawat. Mga anong oras, Andy, namataan na dumating ang convoy na sakay sa dating Pangulong Duterte dyan sa The Hague? Dumating ang convoy ng dating Pangulo 7:34 p.m. dito sa The Hague or 2:34 a.m. dyan sa Pilipinas. Dalawang team na SUV ang pumasok sa gate ng penitentiary. Tinanong namin ang mga pulis dito kung lulan nga ba ng mga sasakyan nito si dating Pangulong Duterte at kinumpirma naman ito ng mga pulis. Yes. Sa parte ni Pangulong o dating Pangulong Duterte, kasama niya si dating Executive Secretary Medjaldea, may kasama siyang nurse, personal security niya. May impormasyon ba tayo sino ang mga sumundo sa kanya, Andy? Sa ngayon, wala pa tayong nakukuhang impormasyon tungkol dun sa mga sumundo sa kanya dito sa The Hague. May impormasyon ba, Andy, kung dumating na si Vice President Sara o sino mang anak ng dating Pangulo dyan? Sa ngayon, wala pa rin tayong nakukuhang confirmed na information tungkol sa pagdating ng Vice Presidente. Pero yung ibang local media dito nagsabi na, mga nakausap namin sila kanina, bahagyan nilang sinabi na nandito na raw si Sara Duterte pero kinukumpirma pa natin ang impormasyon ito. May mga Pinoy pa kayang babalik mamaya o bukas dyan sa oras sa inyo sa The Hague Penitentiary Institution, Andy? Karamihan doon sa mga Pilipino na kausap natin ang nagsabing babalik sila at doon sila pupunta sa ICC para suportahan ng ating Pangulo at pati na rin si Vice President Sara Duterte. Nakikita natin nagkakaroon ng protest action sa Andy, ano? Diyan sa The Hague, paano bang masasabi ba natin medyo nire-respeto yung kalayaang magpahayag tulad yan o medyo mahigpit din sila? Malayo lang ba? Para nakikita ko napakalapit nila sa mismong sa mismong institution, sa gate ng penitentiary. Nasa tapat kami kanina nung gate ng institution ng penitentiary at so far naman sa mga nakita natin, hinayaan naman ng mga polis na magprotesta yung mga Pilipino. At kung titingnan nga natin yung naging sitwasyon dito, mapayapa naman. Although una namin pagdating dun sa may ICC kung saan nag-ipon din yung ibang mga Pilipino, mga ilan sa kanila yun talagang nagpahayag ng kanilang matinding suporta sa dating Pangulo. Pero pagdating sa tapat ng penitentiary, talagang naghintay sila at karamihan sa kanila ay talagang nagla-livestream din. Ipinapaalam na sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas na ito yung sitwasyon dito sa The Hague. At this oras, papalalim na yung gabi dyan, ano? Mukhang malamig pa. Ano ba ang temperatura ngayon dyan sa The Hague, Andy? Maginaw, mahirap magsulat kanina. So, sa ngayon, I think nasa 1 degree Celsius yung temperature dito sa The Hague. Sa kabila ng maginaw na panahon kanina, talagang yung mga Pilipinong taga-suporta ng dating Pangulo, talagang they went here with... Yes. Yes. Can you kindly share, Andy, ano ba ang profile ng mga kababayan natin dyan? At marami ba mga Pilipino dyan sa the Netherlands?
sa confirmed number ng mga Pilipino sa Netherlands, ilalap natin yung confirmed from the embassy. Pero dun sa mga nakausap natin kanina, mga nakapanayam natin na mga taga-suporta ng dating Pangulo, ilan sa kanila ang nanggaling sa Belgium, sa Germany, at meron pa ang nakausap na bakasyonista galing Japan. Sinubok siyang kunang ng komento, pero maiksi lang yung sinabi niya na nandito raw siya, nataon daw na nagbabakasyon siya dito at gusto raw niyang makita yung sitwasyon. Doon naman sa mga kababayan natin na dito nakabase sa the Netherlands or sa Hague, meron tayong nakausap na isang master student na 8 taon nang nakatira dito sa The Hague. Masidhi rin yung kanyang pananaw tungkol dito sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. At kine-question niya ito, sinasabi niya, estudyante na to yung tungkol sa pag-aresto sa dating Pangulo. At bukod dun sa mga Pilipino, meron din tayong mga nakausap na mga Dutch. Meron dalang placard na ikinagalak nitong Dutch na to ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. At sinabi nitong Dutch na to na welcome daw ang anyay war criminal. Kinutukan niya dito si Duterte. Meron pa tayong nakausap na Dutch na dating nagtrabaho sa Pilipinas nung panahon ni Pangulong Ramos, at nakausap daw niya sa isang courtesy visit itong si dating Pangulong Duterte. At ang sabi niya, tough guy nga raw itong si dating Pangulong Duterte. At ngayon, nung nabalitaan niya itong nangyari sa pagkakaaresto sa dating Pangulo, ikinagulat niya at nagtataka siya kung paano raw ayon sa kanya, nahayaan ng ating gobyerno na madala dito sa daig ang dating Pangulo. Okay. Andy Peñafuerte, maraming salamat sa mga update na ibinigay mo sa amin at magandang gabi dyan sa The Netherlands. Nakausap po natin GMA Integrated News Stringer Andy Peñafuerte III. At samantala, pinayagan si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na bisitahin ngayong araw ang dating Pangulo sa ICC Detention Center ayon sa Philippine Embassy sa The Netherlands. Kasunod ito ng pagdating doon ng Pangulo kung saan kasama sa mga umantabay ang Philippine Embassy officials doon. Dahil winter season ngayon sa Europa, nagpadala na raw sila ng winter clothes pati na care packages sa dating Pangulo. Si Medialdea binigyan daw ng 15-day visa ng Immigration Authorities ng The Netherlands bilang counsel ni Duterte. 2-day visa naman ay binigay sa nurse at aide na kasama ni Duterte para makapagpahinga bago bumalik sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan na rin daw ang nurse ni Duterte sa nurse ng ICC tungkol sa medical conditions ng dating Pangulo. Bumiyahe na rin pa the Netherlands si Vice President Sara Duterte para puntahan ang kanyang ama na si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ang pag-aresto sa dating presidente na tinawag ng bise na state kidnapping, pinalagan ng Malacanang. May unang balita si Marisol Abdurrahman. Kahit anong pakiusap, hindi pinapasok si Vice President Sara Duterte na dumiretso sa Villamor Air Base pagdating niya mula Hong Kong. Yan ang hindi ko alam dahil hindi nila ako pinapapasok dito sa airbase. Nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instructions and then makabigay din siya ng instructions sa akin. More than 30 minutes na. Si General Marbil daw ang in charge ng buong Villamor Military Air Base ngayon. Nanatili siya sa labas ng airbase kasama ng mga taga-suporta ng kanyang pamilya na nagtipon-tipon doon. Hindi raw lubos maisip ng bise ang nangyari. Pugod sa pamumulitika, tinawag niyang state kidnapping ang pag-aresto sa kanyang ama. Nakakalungkot. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. Nagkausap kami pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi ginajam yung signal. Sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, it's that's life, kaya sira-sira. But then I told him na some instructions on what to say and what to do.
Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa. Gate ni VP Sara, may mga prosesong hindi nasunod sa pag-aresto at pagdala sa ama sa ibang bansa. Hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. Very personal. Nakikita nyo naman, nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. Sobrang lakas ng block voting ngayon. Lumalakas at nagsusnowball yung block voting ng 9 candidates ng PDP laban. Pinabulaanan din ni VP na nanghingi umano ng political asylum sa China ang ama. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Dahil di na nakita at nakausap man lang ng bise ang ama, bumiyahe siya patungong the Netherlands. Sa Dubai din ang layover ng bise at inaasahang dadating sa Amsterdam. Ang kapatid na si Congressman Paulo Duterte, sinasabing lumipad na rin para puntahan ang ama. Inilabas ng Kamara ang kanyang travel clearance, papuntang the Netherlands at Japan. Sinagot naman ng Malacanang ang pahayag ng bise na state kidnapping ang nangyari anya sa dating Pangulo. Paano po magiging kidnapping kung may warrant of arrest? It was issued by an authority, by the court. Kompleto po tayo ng papel. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Kinontra ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga espekulasyon na may military action o unrest kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base sa pahayag ng AFP, nananatili silang tapat sa Chain of Command at sa mga democratic institutions ng Pilipinas. Labas daw sa kanilang direktang mandato ang pagkakaaresto kay Duterte. Patuloy raw sila magiging professional at non-partisan. Sa kabila nito, handa raw ang militar na rumisponde sakaling may banta sa kapayapaan at kaayusan ng bansa. Ang Malacanang naman, tinawag na walang basihan ang panawagan ng mga sumusuporta kay Duterte para magsagawa ng people power. Ano ang magiging dahilan nila para himukin ang taong bayan na mag-alsa laban sa pamahalaan? Samantalang ang pamahalaan ay gumagawa, tumutupad ng batas. Unang-una po, may warrant of arrest. Pangalawa, may case na nakafile. Pangatlo, may mga di umanong biktima na magsasalita patungkol sa kaso. Handa raw samahan ni Senador Ronald Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nasa The Hague na matapos arestuhin. Ngayon po'y makakapanamin natin live si Senador Bato de la Rosa. Magandang umaga po, Senador. Magandang umaga sa iyo, Igan, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Naku, una po'y marami naghahanap sa inyo ng araw na arestuhin si dating Pangulong Duterte. Nagtatago daw po kayo, pero kayo na magpaliwanag, nasan po kayo ng mga araw na yon? Andito lang ako, Igan. Pinatay ko yung aking cellphone dahil yun nga, ang daming tawag at hindi kami makakonsentrate sa paggawa ng aming petition for certiorari at saka prohibition doon sa Supreme Court. Hinahabol namin kasing oras dahil hindi namin pwede ma-file na wala pang warrant of arrest. Na, nung lumabas yung warrant ni Pangulong Duterte, yun na, nagmamadali kaming i-file sa Supreme Court. At paano nyo nalaman na inaresto na po ang dati nyong Commander-in-Chief at matalik na kaibigan? Ano yan? Paano nyo po nalaman na naaresto na po si dating Pangulong Duterte? Nagmumonitor tayo sa mga pangyayari, no? Minumonitor natin sa TV, kaya nalaman natin. Nagkaroon ho ba kayo ng pagkakataong kayo magkausap, Senador? Hindi na, Igan, yung aking communication sa kanya is through
former ES Bingbong Medjaldia na lang yung aming komunikasyon. Opo. Sa panayam namin kahapon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, sinabi niyang posibleng kayo na raw po ang susunod, no, na may issuean po ng arrest warrant ng ICC bilang dating hepe ng PNP. Ito'y bagamat sa certiorari na binabanggit nyo, ano pang paghahanda po ang ginagawa nyo, Senador? Yun nga, nakapile pending pa sa Supreme Court yung ating pinile na petition for certiorari at revision. So, hintayin lang natin kung ano magiging decision ng Supreme Court doon. Kahapon, nagpalabas sila ng decision na yung urgent na issuance of TRO, hindi nila pinayagan. Pero pinapa-comment man kami doon for prayer. Sabi prayer for the issuance of yung TRO. So, tatakbo pa yan mga ilang araw, Igan, at finally, madesisyon na ng Supreme Court. Ano pong petisyon ninyo? Pakipaliwanag po. Petisyon para po saan? Pigilan yung pag-aresto po sa inyo? Yes, kasama na dyan. Pigilan yung pag-aresto sa atin dahil walang jurisdiction ng ICC sa atin. Ganun pa rin paninindigan ninyo na walang, hindi tayo nasasakop ng ICC dahil hindi na tayo miyembro, Senador? Yes. Okay. Yes. Ang ilang kaalyado at abogado ni dating Pangulong Duterte nasa The Netherlands na, may plano ba kayong sumunod o bumisita sa dating Pangulo? Hintayin na natin, Igan, kung lalabas yung warrant of arrest ng ICC at isi-serve sa atin. Opo. At tayo'y bibigyan ng private jet, no, na para sasakyan natin papuntang Netherlands, then I will be very happy to join former President Duterte. Opo. Para naman alagaan ko rin siya. So kanyang kasalukuyang estado ng kanyang kalusugan. Opo. Napanood niyo po yung proseso ng pag-aresto po kay dating Pangulong Duterte. Pwede bang malaman ano pong nararamdaman ninyo nung ito'y inyong pinapanood, Senador? Kayo ba'y may takot? Kayo ba'y nagalit? Halong galit at kalungkutan yung ating nararamdaman, Igan. Alam mo na, ganung klaseng mga senaryo ay it's tearing me apart nung makakita ng ganung klaseng senaryo. Malungkot po. We feel betrayal to the max na nangyayari sa atin. Yun nga po, pakidetalye nga po, nangako ba sa inyo si Pangulong Bongbong Marcos na hindi maaaresto si Duterte at kayo? Yes, nag-usap kami sa Malacanang. Sabi niya sa akin, hindi daw siya papayag na mag-imbestiga yung ICC dito at hindi siya papayag na makialam ang ICC dito dahil nga after daw sa amin ni Pangulong Duterte, kung hayaan niya yung makialam yung ICC dito, baka after daw sa amin, sinong susunod? Baka siya na naman daw ang isusunod. Kaya sabi niya, huwag kang mag-alala ba ito? Hindi yan mangyayari. But ngayon, nangyari na. Ibig sabihin, iba yung sinasabi ng Pangulo, iba yung ginagawa. So, nakakalungkot po. I expect a president to be, a sitting president to be a man of his words. At hindi po betrayal ang dapat ipapakita niya sa kanyang mga kababayan at sa kanyang bansa. Na kanyang nalagpinder yung soberenya ng ating bansa doon sa mga foreign entities na yan. Pero taliho yata siya sa Interpol, hindi sa ICC. Ayun na nga, Interpol is a very lame excuse. Okay. Sabi nga, the water cannot rise above its source. If the implementer is Interpol na nirespeto ng ating gobyerno, anong basis ng Interpol? Di ba? ICC warrant of arrest. So kung hindi niya nire-recognize yung jurisdiction ng ICC over the Philippines, bakit niya in-entertain yung Interpol? Very lame excuse. Atat-atat pa nga, mas atat-atat pa nga itong gobyerno natin na hulihin si Pangulong Duterte kaysa yung Interpol at saka yung ICC. Okay, lastly po, ano po nararamdaman ng pamilya sa masasabi natin uncertain na hinaharap po ninyo, Senador? Tanggap na ng pamilya ko, whatever happens to me, basta haharapin natin yan.
harapin natin yan. Ready lang tayo. God is with us. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Okay. Maraming salamat, Senador Ronald Bato de la Rosa. Ingat po. Thank you, Igan. Salamat po. Bago makalapag sa The Netherlands, muling iginit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya na ang mananagot sa mga nangyari noong kanyang administrasyon. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement pati military. Binahagi sa isang video message sa Facebook ni Duterte yan, kung ito man daw ang kanyang kapalaran, so be it. Sabi ng dating Pangulo, dagdag niya na maayos ang kanyang lagay. Hindi raw dapat siya alalahanin. Bago dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa The Netherlands para humarap sa International Criminal Court, naging tensyonado ang ilang tagpo sa pagkakaaresto sa dating Pangulo sa Villamor Air Base sa Pasay. May unang balita si Ian Cruz. Yung mga ganun na reaction ng expected video yan kasi pamilya. Bago ilipad pa The Netherlands ang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mataas na ang tensyon sa Villamor Air Base. Iginigiit ni Police Major General Nicolas Torre na sumama na sa kanila ang dating Pangulo papunta sa naghihintay na eroplano. Pero hinihintay raw ni Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte. Dito, Sabi mo sir, ito po lang sir eh. 8:30 na sir. may hinihintay ako ng anak. Hindi, siya. Ako na record. Ako na record. Ako ang humingi ng 30 minutes. Ang anak ko pupunta dito. Sir President, hindi darating yun. Kasi, Kung gano'n, okay lang. Kung ninyo papasukin, make it clear. yes sir, hindi pa pasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my orders sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center sir. Mas lalo pang naging tensyonado nang arestuhin si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea dahil pinipigilan niya ang pagkuha kay Duterte. Ang ginawa ko, nakatayo na ako dito. Sir, bitawan mo ako. Ayaw mo na. Ayaw sir. Bitawan mo na ako. Address ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? Yes, sir. You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Okay. Bosas, please. Bosas. Ang sinasabi ni Mijaldea, mahina raw ang dating Pangulo para sa mahabang biyahe. Sa huli, sumama rin si Duterte pero hindi kasama ang partner niyang si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty. Di ba pwede makausap sandali ang asawa ko? Mag-alas 9 ng gabi, naisakay sa Gulfstream 550 private jet ang dating Pangulo. Kasama niya si Mijaldea. Sabi ng isa pa sa abogado ni Duterte na si Attorney Martin Delgra. May kasama ring nurse at personal assistant ang dating Pangulo. Pero mag-alas 11 na ng gabi nang lumipad ang private aircraft. Sa flight path dito sa Flight Radar app ay makikita na yung sinakyang eroplano ni Pangulong Duterte mula Maynila hanggang Dubai, United Arab Emirates ay tumagal ng 9 na oras at 1 minuto bago nga nakalapag para sa isang layover. At mula naman doon sa Dubai ay magtutungo yung eroplanong yan dito sa bahagi ng Europa, partikular dito sa Rotterdam na malapit sa The Hague sa The Netherlands kung saan naroon ang ICC. Pasado alas 8 ng umaga, Manila time, dumating sa Dubai ang eroplano para magpagasolina. Nakausap pa ni Duterte ang anak na si Kitty paglapag sa Dubai. Base sa IG post ng nakababatang Duterte. May mga pinost din sa Facebook page ni Senador Bongo na mga larawan ng dating Pangulo habang nasa Dubai. Bago mag-alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, lumipad na ulit ang eroplano papunta sa Rotterdam The Hague Airport. Ayon sa isang source,
Humiling ang pamilya ni Duterte sa Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands na alalayan siya pagdating ng The Hague, pero hindi raw pumayag ang ICC dahil sa issue ng seguridad. Base sa protocol, ite-turn over ng mga otoridad ang dating Pangulo sa mga kinatawan ng ICC at agad siyang dadalhin sa ICC Detention Facility. Base sa website ng ICC, kompleto sa pasilidad ang detention center. Ang magiging selda ng detainee may sariling CR, lamesa, kama, pati na telebisyon at intercom. May access din ang detainee sa gym, sports facilities, kusina at computer. Base sa protocol, sa selda na isasagawa ang booking procedure para sa dating Pangulo. Habang binibiyahe si Duterte, dumulog sa Korte Suprema ang mga anak niyang sina Davao City Mayor Baste at Kitty. Hiling nila sa magkahiwalay na petition for habeas corpus, utusan ng pamahalaan ng Pilipinas na ibalik at iharap sa kanila ang ama. Hindi pwedeng maging batayan ng pag-aresto at pagdetenga sa dating Pangulong Duterte ang ICC warrant of arrest dahil walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Nagsagawa agad ng special raffle para sa mga petisyon at inassign sa isang member in charge para masimula na ang pagtalakay at deliberasyon. Nanindigan naman ng Justice Department na nasunod ang legal procedures sa pag-aresto, pati protocols para matiyak ng due process at pagprotekta sa mga karapatan ni Duterte. Hindi naman pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ng dating Pangulo at Senador Bato de la Rosa na agarang bawalan ng gobyernong makipagtulungan sa International Criminal Court at Interpol. Sabi ng Korte, bigo ang petitioners na mapatunayang may malinaw at hindi maitatangging karapatan o pangailangan na maglabas agad ng TRO. Pero binigyan sila ng hanggang 10 araw lang para magkomento. Ang sabi ng isa pang abogado ng dating Pangulo, hindi na uubra ang mga petition for habeas corpus sa mga anak ni Duterte. Ayon din sa isang legal expert, maaaring ituring ng korte na moot o wala nang saysay ang mga petisyon. Kung dapat bang pigilan, ano pang pipigilan natin? I mean, that's the simple way to look at the mootness of that. Gayunman, pagkakataon rin anya ito para linawin ng korte ang ilang tanong patungkol sa ICC at pakikitungo ng Pilipinas dito kahit hindi na miyembro. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Pinakakasuhan na ng National Bureau of Investigation si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ilang opisyal at empleyado ng PAGCOR kaugnay sa illegal na pogo. Unang kasong inirekomenda ng NBI sa Department of Justice ang falsification ng public documents laban kay Guo kaugnay sa pagbili niya ng 3 lupain sa Sual, Pangasinan. Nagpakilala raw ang dating alkalde bilang Pilipino kahit sa talaga ang Chinese citizen na si Guo Waping. Violation of Anti-Human Trafficking Act naman ang ihahain laban sa ilang opisyal at empleyado ng PAGCOR. Sabi ng NBI, nagbulag-bulagan ng PAGCOR sa ilang gawain ng pogo para anilay makinabang. Nag-benefit sila financially dahil sumisweldo sila doon eh. May allowances sila. And they should have monitored it. Sila yung naka-in charge doon sa day-to-day operations, but they allowed the operation of scamming activities. Nakipag-ugnayan na raw ang NBI sa Civil Service Commission para sa mga kasong administratibo laban sa mga nasabing tauhan ng PAGCOR. Wala pa silang pahayag. Patuloy namang kinukuha ang panig ni Guo. Eto na guys, after getting noticed by BTS member J-Hope, isa na namang celebrity ang humanga sa dancing prowess ni Filipina content creator Niana Guerrero. Yan ang surprise dance collab ni Niana with South Korean superstar Blackpink member Lisa. Humataw sila sa single ni Lisa na FUTW na part ng latest album niyang Alter Ego. Mukhang approved kay Lisa ang collab na napatap pa sa likod ni Niana for a job well done. Biro ng isang netizen, prayer reveal naman dyan ni Niana. Wow. Ang kanilang video ay may over 21 million views na in just 14 hours. Wow! Pero totoo talaga, sana all! Oh my God! Grabe! Galing! Congrats, Niana! Abot niyo yung mga pangarap namin! Galing!
Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.